morning. Yun. Good morning once again. Are you blessed, church? Yeah. Welcome po sa ating church at this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining us today. It's so nice to be in the house of the Lord. Amen. Every Sunday, maganda po. Tayo ay nagsasama-sama sa church kasi this is the safest place on planet Earth. Amen. Church talaga. And by the way, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, meron kami announcement because come May 1st, that's, kailan ba May 1st? Friday, ilo-launch na po natin sa Spotify, sa Apple Music, at saka sa YouTube yung ating song na original po ito ng ating church. Yung song na isinulat ni Ate Amel. Ate Amel, pakitaas kayo kami ni Ate Amel. Saka ni Kuya Arnel, yung nagigitara kanina. At ito po ay inawit sa atin ng Solution Worship. Solution Praise and Worship Team. Iba kasi yung Solution Worship eh. Wala muna yun. Namamahinga muna yun. Naghihintay tayo ng mga bagong members ng Solution Worship. And the song is entitled More Than Enough. Excited tayo doon. Kasi ngayon po ay kalulaunch lang natin. Hindi ko lang maalala yung eksaktong date nung babalikan mo o kayo pray na kayo po yung napagpala doon sa song na yon. Na inawit din po ng praise and worship natin sa church. Pinangunahan tayo ni Ate Chi. Napanood niyo ba sa Ate Chi? Di ba? Ang ganda nung song. It's all about the rapture of the church. And then, come May 1, ito pong awiting ito, It's More Than Enough. It speaks about the provision of God sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. And thank you kay Ate Amel dahil balita ko sinulat nila yung song na ito for just, mabilis lang no? Ate Amel, no? Parang, ilang minuto bang sinulat to, Ate Amel? 30 minutes? Galing, no? Ako matagal ako magsulat ng song eh. Naabot ng buwan. Matagal ako magsulat. Meron mga iba talaga na mabilis magsulat ng song. Ako matagal. So praise God, thank you. Sila po ay magkapatid since birth. Sinulat po nila yung song na ito. So pakiabangan nyo po on May 1st. Available on Spotify, Apple Music, at saka sa YouTube. Live yun ha? Live na ginawa po yun. Kailan sinut yun? 2 anniversaries ago? O yun. At yun po ay inawit naman sa ating pinangunahan tayo ni Ate Jackie this time. So kung si Ate Chi, nung nakaraan, actually hindi nung nakaraan, available pa rin po yung music natin. This time, mapapanood naman natin si Ate Jackie. More Than Enough. Galing, ano? Yeah! And, of course, last Sunday na po ngayon ng April. Kumusta po kayo? Doing good? Masaya po ba kayo? Sa ating mga kinakaharap, and praise God, bumababa na po ang presyo ng petrolyo. Amen. Pati po petroleum jelly, mababa na rin. At yung diesel, bababa pa. This coming Tuesday. At salamat sa Panginoon. Di ba? Hindi dapat magpanik. Kasi bababa talaga yan. And let's pray na mas mababa pa dun sa pinagmulan. Sana bumaba pa. Kahit mga 50 na lang. Naalala ko, nung ako'y first time na nagkaroon ng sasakyan, binili ko yung Galant ni Ninong Arnel Dipano. It was a 1981 Galant. Tagal na nun. Pero, 1981 siya, pero nabili namin yon mga 1998 yata. Ay, hindi. Mga 1999 gamit namin. Ang gas noon, kasi gasolina siya eh. Ang gas noon ay nasa 10 pesos lang. Isipin nyo, kamura. Yung 100 mo, talaga naman dadaling ka na hanggang sa Iran, kakayanin kang dalhin sa haba ng buhay ng gasolina. Pero hindi natin namamalayan, tumataas talaga ang bilihin. Pero mga kapatid, even though, sabi nga po ng Biblia, kahit po ang mundo natin ay papadilim ng papadilim at papadilim ng papadilim. Asahan nyo po yan. Pero ours is getting brighter and brighter and brighter. Amen. Because we are in Christ Jesus. Mangyayari po talaga yan eh. Hindi na tayo dapat po nagugulat. At ang maganda po dito, tayo ay bilang mga nakikristo Jesus, hindi natin namamalayan. Nagniningning tayo sa gitna ng kadilimang ito. Amen. At yun ang maganda, no? Kapag tayo po bilang mananampalataya, sa mga pagsubok na nararanasan ito,
dapat po mas lalo natin na-appreciate yung kadakilaan ng Diyos. Kasi parang ano yan parang mga bituin sa langit. Ang mga bituin sa langit, kahit umaga po nandyan yan, hindi naman umaalis. Pero kailan natin na-appreciate ang ningning ng bituin kapag madilim. So tayo po bilang mga mananampalataya, nagniningning tayo, nag-aalab tayo, nagniningas tayo, nakikita tayo ng sanlibutan sa mga panahong madilim ang paligid. At ito po yung magandang pagkakataon na maging testimonya tayo, maging patotoo tayo sa mundong ito na tila naguguluhan. Amen, church? So hindi tayo dapat nalulupaypay at nalulumo kagaya ng mga tao sa mundo. Yun po yung difference natin Kasi kung kayo po yung malungkot din, gaya ng mga unbelievers, ano pang distinction natin from them? Tapos pag kinumusta ka na yung kumaring unbeliever, sinabi sa'yo, kumusta mare? Tapos sasagutin mo, eto nakakaraos. Wala kayong pinagkaiba. Pero tayo po, kahit madilim po ang mundo, nagmamahalan ng bilihin pag kinukumusta tayo. Hindi po tayo nagpapanggap kasi pinapakilala natin talaga, oo nga, mahal ang bilihin. Mahirap ang buhay sa kasalukuyan, pero hindi kami pinaghihirap ng Diyos. Kasi kasakasama natin siya. That's the truth. Katotohanan po iyon. At na-appreciate po natin yung bawat ginagawa sa atin ng Diyos ay nagkakaroon po ng kapahayagan or manifestation sa ating mga buhay. Paano po nakikita yung manifestation na yun? Sa ating mga mukha. Tingnan nyo nga po yung mukha na inyong katabi. Yung talagang malapitan, Tingnan nyo kung sila po ba ay masaya o nalulungkot. Kasi manifestation yun Pero kapag kayo pinakasimangot, wala tayong pinagkaiba sa mundo. Amen, church? So ngayon po umagang ito pag-uusapan natin, ang ganda na ating topic na may kinalaman last Sunday. Of course, as we move on, pray po muna tayo. At tayo po ay dumako at pagkatiwala natin sa Diyos sa ating mga pag-uusapan. Aba, maraming salamat po for being a good father to us, Lord. Salamat po dahil patuloy mong pinagayaman ang aming mga sarili every Sunday. Sa aming po mga Bible study, kami po ay ningas mo ang aming mga kaluluwa. Na sa kabila po ng mga problema aming kinakaharap. O Diyos, napakarami naming dahilan para maging mapagpasalamat sa buhay na ito. At nang sa gayon, kami po ay maging buhay na patutuo sa aming mga kaibigan, kakilala, at mga kapamilya. O Diyos, dalayan ko po, use me as your mouthpiece today at maging malinaw at akin pong mailahad at maipahayag ang iyong mensahe na gustong ipaabot po sa amin. Nang sa gayon, kami po ay patuloy na lalago sa aming pananampalataya at patuloy mong gagamitin for the expansion of your kingdom dito po sa mundong ito. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pag-iingat at paggabay sa amin sa aming mga pag-uusapan sa umagang ito. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Gaya pa na sinabi ko kanina, may kinalaman yung ating pag-uusapan last Sunday. And alam niyo po, I've got bad news for you. Meron din po akong good news. Anong gusto niyo unahin? Bad news or good news? Good news, gusto niyo? O sige, bad news muna. Yung bad news, nakakalungkot pong isipin na sa panahon natin sa may mga nagsusulong ng katuruan na talagang bad news po ito for me. Sinasabi nila na pili lang yung ligtas. Na pinili lang ng Diyos yung mga ligtas. This is really no good news. Pero ito po mga kapatid natin sa Panginoong ito, sinasabi nila, this is the gospel. Hindi ko makitang gospel yung sasabihin mo na pili lang yung ligtas. Last Sunday, napag-usapan natin all about the kingdom of God at ang kingdom po o kaharian ng Diyos ay itinulad po ng kanyang salita sa isang landowner. Naalala niyo yung topic natin last Sunday? Na bilang landowner, yung landowner na yon, it typifies our Lord Jesus Christ. Siya po ay lumabas early in the morning para imbitahan lahat ng mga uri ng tao. Ginroup pa nga po niya Merong group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. So, ibig sabihin, wala siyang pinalagpas. Lahat, in-invite niya sa kanyang vineyard. Ngayon, depende na lang kung paano po nag-respond yung mga tao. So, ibig sabihin, hindi po pili lang ang ligtas. Ang kaligtasan po, it's inclusive, it's for everyone. Hindi po siya exclusive kagaya ng sinasabi ng mga tao na kung tawagin sila po yung mga Calvinist. Sila po yung naniniwala sa doktrina ni Calvin
na pili lang yung ligtas. Pero po sabi ng Biblia, hindi po exclusive ang kaligtasan. It's for everyone. Inclusive. For example, hindi naman kasi nagluluto ng pandesal si Teacher Nelly. Nagdala siya ng pandesal. Now yung pandesal, for example, it's for everyone. Now, sino po yung mag-enjoy ng pandesal? Silang mga kumain lang. Pero yung mga in-offera natin, pero sabi nila, busog ako, hindi nila na-enjoy yung sarap ng pandesal. So, ganun din po ang kaligtasan. It's inclusive. It's for everyone. Pero sa mga hindi po tumanggap at inayawan nila, hindi po nila mararanasan yung saya at sarap ng kaligtasan. Amen, church? So, malinaw po, the good news is, ito yung good news, that salvation, it's available for everyone. So, depende na lang po sa inyo kung tatanggapin ninyo. For example, kayo po'y nakaupo, nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero, depende sa pagtanggap po ninyo, how do you respond to sa mabuting balita. Yun po ang kinikilala ng Diyos at ino-honor niya. So, ibig sabihin, ang mabuting balita na inilaan po ng Panginoong Jesus ang kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo po ito, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Meron pong whoever. Now, kung kayo po ay part ng whoever, doon sa verse na yon, you will never perish but you will have everlasting life. Is that good news, church? Yes, that is good news. At ang atin pong topic for today, binigyan ko po ng titulo na, of course, ang atin pong theme is My God, My Abba. And ngayon pong last Sunday of the month, ang atin pong message is entitled, Should You Blame God for Your Troubles and Sufferings? Bakit troubles and sufferings? Ito pong dalawang ito ay pares po itong problema. Magkaiba pala ito, yung terminong ito, yung trouble and sufferings. So magkaiba siya sa isa't isa. So ang atin pong question for today is this. Is God to blame for your problems? Sino po dito ang may isa lang problema? Maraming problema. Sobrang daming problema. Dati may nag-invite sa akin sa isang church eh. Ang topic ko noon ay about sa marriage. Nagpataas ako ng kamay. Sabi ko, sino po dito ang married? Nagtaas sila ng kamay. Kasi nga, for married yung conference na yon. Nagtaasan sila ng kamay. Tapos, nabawasan sila nung tinanong ko, sino dito yung happily married? Lagpas kalahati yung nakataas na lang. Hindi, lagpas kalahati yung nagbaba. Konti lang yung happily married. Dahil siguro marami silang problema. Now, is God to blame for your problems? Ang Diyos ba ang dapat nating sisihin sa ating mga problema? Kasi bakit ako ganito? Ano nangyari sa buhay ko? So pag-uusapan po natin ito. But before tayo dumako dito, gaya po na sinabi ko kanina, yung good news, salvation is for everyone. So Matthew chapter 20 verse 1, balikan ko lang yung aking pinag-usapan kanina. Sabi ng talatang ito, "For the kingdom of heaven is like a landowner." Yung landowner po dito, as I've said kanina, it's a picture of Jesus, who went out early in the morning to hire laborers for His vineyard. Yung mga laborers naman, tayo. So, ito yung kingdom ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, actually yung phrase na sana all, yun ang puso ng Panginoon eh. Na bawat isa ay maligtas. Pero since meron tayong sariling free will, hindi po tayo kukontrolin ng Diyos. Bagaman, may mga katuruan ngayon that God is sovereign. I believe that God is sovereign, pero mali yung kanilang definition of sovereign o yung sovereignty. Ang sovereign, ibig sabihin, kung titignan nyo sa dictionary, ibig sabihin po nito ay chief, independent, having the highest rank, pero hindi po siya manipulative. Hindi niya gagawin yung mga bagay na hindi mo gusto. Kaya nga tayong nilikha may free will to exercise free choice. Or pwedeng baliktad, meron tayong free choice to exercise yung ating free will. As a free moral agent, tayo po yun mga tao. So binigyan tayo ng kapasidad ng Diyos to think at syempre mag-decide para sa ating mga sarili. Ino-honor po niya yun. So bilang sovereign God, hindi po siya manipulative. Hindi niya tayo ginawang robot eh. I-offer lang niya sa iyo ang kanyang pagnanasa. Gusto kanyang maligtas. Because He wants you to experience His kingdom. Ang kingdom ng Diyos, ibig sabihin lahat po ng kailangan mo provided na. Amen. Di ba? That is good news.
So pwede bang maranasan natin yung kingdom niya dito sa mundo? Yes, panalangin natin yun eh. It's part of the Lord's Prayer, di ba? Sabi nga ng the Lord's Prayer in Matthew 6 verses 9 till 10. In this manner, sabi ng ating Panginoon Jesus, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pero ang importante dito, for you to experience His kingdom, your kingdom come, your will be done. So dapat po, naka-align tayo sa kalooban ng Panginoon. Now, pag-uusapan natin to, bakit maraming mananampalataya sa ngayon, and even grace people, hindi po nila nararanasan yung kingdom ng Diyos here on earth. Ibang tipo, ito yung mga taong striving, struggling, pero naniniwala po kung tunay na anak ng Diyos, ang mga taong nasa biyaya ay thriving, prosperous in all aspects of life. Hindi lamang po pera pinag-uusapan ha. Actually, yung pera nasa pinakadulo eh. Una, ikaw ay prosperous sa iyong espiritu. And then, pinakadulo talaga, pera. Pero nakakalungkot isipin, way back 2011, pumutok sa Pilipinas ang grace message. Ang dami naging grace. Pero mali yung kanilang pagkaintindi sa grace. Believing na puro na lang prosperity. Kaya po, nabigyan tayo ng titulo na, mga prosperity gospel yan. Hindi po. No such thing as prosperity gospel. But I believe that in the gospel, there is prosperity. I will be a substandard preacher kung sasabihin ko sa inyo na, hindi, pag kayo ay naging mananampalataya, paghihirapin kayo ng Diyos. Hindi po. Ang ating Panginoon Jesus at the cross, naging pulubi nga po siya. Actually, hindi yung pulubi. Yung mas mababa pa doon, dukha. According to 2 Corinthians 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor, that you through His poverty, we might become rich. Yun pong 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, speak about money. Hindi mo pwedeng spiritualize yun. So kasama yung financial prosperity sa buhay natin bilang mananampalataya. Pero pinakadulo yun. Ang pinaka-importante tayo po yung mayaman sa ating espiritu. At kapag mayaman ang espiritu mo, bilang isang tao, we are tripartite being. Amen, church? So, ikaw ay spirit being with a soul who lives in a body. So, kapag ikaw ay pinagyaman ng Diyos sa iyong espiritu, pag pinaniwalaan ito ng iyong kaluluwa, magpe-permeate yan, tatagos yan sa iyong physical body. Anong manifestation? You are healthy. Pero kapag hindi mo naintindihan ng gospel, na pinagyaman ng iyong espiritu, kasi mali yung gospel na pinapakinggan mo, hindi pala ibanghelyo yung napapakinggan mo every Sunday, kundi ibang kwento. Pag pumasok sa kaluluwa mo yan, mali ang napapakinggan mo, nagkakaroon ka ng depression, anxiety, attack, at lahat ng mga hindi magandang bagay sa iyong kaluluwa. And then, pag pinaniwalaan mo yung maling doktrina na ibinibigay sa iyo ng iyong kung sino man tagapagturo mo, tas hindi na napapagyaman ang iyong kaluluwa, ano pong poor manifestation ito sa inyong katawan? Lagi kayong may sakit. Hindi po good news yun. Kaya lagi kang malungkot, pag kinakausap ka, ganun ka lang. Are you blessed? Para bang hirap na hirap natin buksan yung ating mga bibig. Blessed ka, kapatid. Musta? Parang hirap na hirap tayong ngumiti. Alam mo, pag hindi po kayo nangiti, pag bigla kayong ngumiti, magugulat ang mga tao. Kasi hindi sanay sa yung taong ngumiti, bigla kang ngumingiti, nakakatakot, ano? Ngayon pa lang po, isanay niya na mag-smile. Because meron tayong tamang manifestation. As born-again Christian, yung ating born-again spirit, nandun na po yung banal na spirito ng Diyos. At dahil tama po yung mensahe ating tinatanggap, believing na pag nanasa ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kingdom here on earth. It's possible. Kahit naghihirap ang mundo, pero tayo, yung panalangin natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So kung ano po yung nangyayari sa heaven, ibig sabihin sa panalangin yun, nangyayari din po sa buhay natin because nararanasan natin yung God's kingdom here on earth. Amen. So pagyayamanin po natin yan mamaya. So dito muna tayo, balikan natin. So this is something to think about. All of us were called by God to His kingdom. Amen. But there were only few who allowed Him and gave Him the opportunity to show the goodness of His heart. Kasi dito po,
pagbabalik tanaw lang po, and even sa mga nanonood sa atin, yung topic natin last Sunday, in-invite po ng Panginoong Jesus bilang the landowner. Kasi yun ang kwento natin last Sunday. Bilang landowner, inibitahan niya lahat ng mga laborers. Yung group 1, ito yung nagtrabaho from 6 a.m. till 6 p.m. And then, up to group 5, ito yung nagtrabaho ng from 5 a.m. to 6 p.m. Ito yung nakaranas ng biyaya. Pero yung group number 1, nagreklamo sila. Bakit ganon? Isang denaryo lang natanggap namin. Samantalang itong kabila, isang oras lang nagtrabaho, 1 denaryo din. Itong mga to hindi na kinuwestiyon yung kabutihan ng Diyos. They allowed the landowner to show the goodness of his heart. Hindi na po sila humingi pa ng kontrata. Samantalang yung first group, hindi sila pumayag magtrabaho. Dapat may kasunduan. Magtatrabaho kami sa'yo, pero dapat ang bayad namin ganito. So hindi nila ilalaw ang galanting landowner na pagpalain sila based on his goodness and his favor. Pero lahat sila in-invite. So yun po ang masakit na katotohanan. Tayo bilang mga nasa biyaya, naniniwala tayo that God wants what's best for us. Kaya hindi na natin kailangan ng kontrata. Naniniwala tayo na pag sinabi ng Diyos, papaniwalaan ko. Na pag sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Anong sasabihin natin? Sabi ng Diyos sa'yo, anak, I will never leave you nor forsake you. Anong sagot natin? Wow. Di ba? Talaga naman, papawaw ka dun eh. Praise God. Purihin ang Panginoon. Now, what is the kingdom of God, by the way? The kingdom of God, according to Romans 14:17, is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Naalala niyo yung song ni Ron Quinoli? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. That's the kingdom of God. Tinatawagan ko yung praise and worship. Magkantahan muna tayo. And of course, ito nga yung panalangin. Thy will be done on earth as it is in heaven. So para maranasan natin ang kingdom of God here on earth, dapat po in agreement tayo with the will of God. Kasi bago po yung will, thy kingdom come, thy will be done. Now, what is the will of God? Anong will of God? That you believe in the Son of God. Yun lang po yung will ng Panginoon. Ibig sabihin ng will of God, kalooban ng Panginoon, na sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, maniniwala tayo that through the finished work of Christ on the cross, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Kasama ang provision, kasama ang healing, lagi po binabanggit ni Brother Joel, that through the finished work of Christ on the cross, di ba, dalawang elemento yung ginagamit natin, the bread and the wine. Ano pong significance ng bread? Healing. And then yung wine, forgiveness of sins. Kasi ito yung dalawang pinakamahalagang regalo sa atin ng Diyos. Forgiveness of sins and healing. Di ba sabi ng Psalm 103 verses 1, 2, and 3, Blessed be the Lord. Ano ba yan? Merong part doon na, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Wow. Nakalimutan ko yung first part eh. Naalala niyo yung first part? Oh, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Ito na yung verse 2. And forget not all His benefits. Ang masakit na katotohanan, nakakalimutan ng mga mananampalataya. Now, what are those benefits once again? Who forgives all is all, hindi po some, all your iniquities. Kaya po yung saro, it speaks about forgiveness. We are forgiven from our past, even present and future sins. Yung tinapay naman, who heals all our diseases. Diba? This is good news. So pwede ba natin maranasan yung kingdom ng Panginoon here on earth by doing His will? And the will of God is just believing on the Son of God, and that is Jesus Himself. Galing, pinasimple ng Panginoon ang ating mga buhay. So should you blame God for your troubles and sufferings? So ano pong sagot ninyo pakilagay sa ating comment section. So i-define po muna natin what's the difference between troubles and sufferings. Troubles are generally external, temporary, and specific challenges or hardships or discomfort, often viewed as obstacles to be overcome. So ito yung mga bagay na kontrolado mo.
So, ibig sabihin, pag sinabing trouble, ikaw yung may kagagawan na pwede namang ayusin. Pag sinabi namang sufferings are deeper, often eternal or prolonged experiences. I believe ang example dito yung hindi mo namang ginawang pinamahal lang ang presyo ng petrolyo. Pero paano ka magre-respond sa mga problema yun? Kasi pare problema ito eh. Hindi mo naman iniisip na simula bukas, tataas ko ang presyo ng petrolyo. Hindi naman ikaw si Trump eh. So suffering po ito. Pero yung kontrolado natin, sinasabi kasi ng iba, dahil kay Trump, talagang dinidiin si President Trump. Well, hindi natin pag-uusapan ng politika po dito ha. Kasi hindi natin kinukulayan ng pulpito. Yun lang po illustration. So yung troubles, kontrolado natin. Pero yung sufferings, bagaman hindi mo kontrolado, paano ka magre-respond sa kasalukuyan? For example, sa kasalukuyan nating mga nararanasan. Kayo po ba ay pag tumataas ang bilihin, kayo po ba ay nagpa-panic buying? O nagpa-panic lang? Panic lang. Kasi walang pang-buying. Meron din. Ako, yung mag-panic, teacher. Mas maganda yun na nagpa-panic. As long as may pandesal tayo every Sunday, panalo na yun. O, di ba? Amen. Sabi ko sana, palakpakan natin si Teacher Nelly. Hindi, palakpakan natin ang Panginoon. So once again, ito yung question natin for today is God to blame for your problems. So what do you think, church? Dapat ba nating sisihin ng Diyos sa ating mga problema? Alam niyo kung bakit ko tinanong ito? Because may paniniwala po mga mananampalataya na hindi raw po nagbibigay ang Diyos ng problema na hindi natin kakayanin. So kung yun po ay totoo, at meron naman talagang talata sa Biblia, ito pong talatang ito, pagyayamanin natin next Sunday, na ito po'y matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10. Basahin natin na dito nanggagaling yung maraming pastor, na kapag may problema ka, galing sa Diyos yan. Kasi ito yung talatang pinagagalingan nila, ito yung hugot nila. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. So ito yung pinanggagalingan ng maraming mga tagapagturo sa ngayon. Sa English, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. So ito yung pinakahawakan nila. So kung totoo na hindi papahintulutan ng Diyos na bigyan ka ng problema hindi mo kakayanin, yung lohika noon, pag binalangkas natin, mukhang galing sa Diyos ang problema. Pero ako personally, and I believe, sa aking pag-aaral, hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos. Una, wala siya noon. Ang binibigay ng Diyos, hindi problema, solusyon. Kasi kung nagbibigay po ng problema ang ating Diyos, sana pangalan po ng church natin ay Problem Grace Church. Napagkasunduan po namin at naniniwala ang leadership na hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Una, wala siya noon, solusyon na binibigay niya. Kaya po ang pangalan ng church natin, Solution Grace Church. Pero pangkaraniwan ang mindset ng marami mga mananampalataya, hindi. Binibigyan ka ng problema ng Diyos. Hindi po totoo yun. Naniniwala po ko, nagbibigay po ng pagsubok ang Diyos. Pero hindi ka susubukin ng Diyos pamagitan ng trahedya, sakuna, mga masasamang bagay, sakit at karamdaman. Hindi niya gagawin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi wala rin siya nun. At saka hindi niya kalooban ng mga anak niya masaktan. For example, let me give you an illustration. May kapangyarihan ako kunwari at yung mga anak ko sobrang kulit at gusto ko silang disiplinahin. Nasa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, at siguro sa sobrang tigas ng ulo nila, may kapangyarihan akong bigyan sila na kung ano man, bibigyan ko sila ng sakit. Para matuto. Ngayon, kung kapitbahay niyo ako at nalaman niyo, binibigyan ko ng sakit yung mga anak ko para sa madisiplina, anong gagawin ninyo? Isusumbong niyo kay Tulfo. Di ba? Kasi sabihin niyo, napakasama nung tatay na to. Binibigyan niya ng problema, ng sakit at karamdaman yung mga anak niya. Pag tinanong niyo naman ako at pag in-interview ako ni Mr. Erwin Tulfo, bakit mo binibigyan ng sakit at karamdaman yung mga anak mo? Kasi gusto ko silang disiplinahin.
Pangkaraniwan yan ang teaching ng maraming church today. Nung bata pa ako, pag meron kaming dinadalaw sa ospital na kapatid namin na naaksidente, tapos tatanungin namin sila, of course, bata pa ako na pag dumadalaw kami, sasabihin nung pastor namin, kapatid, purihin ang Panginoon, ikaw ay buhay pa. At nakaligtas ka sa aksidente, sabi nung kapatid namin. Opo hindi pa ako pinatay ng Diyos. Siyempre, pag naririnig ko, naku, nakakatakot. Pumapatay ang Diyos. So talagang parang nagkakaroon ka ng ideya sa Diyos na, nga, Diyos siya, pwede niyang gawin yun eh. Pero parang hindi umaakma. No? Iniisip ko, sabi nila, God is love. Tapos nung nalaman ko pa yung John 10 verse 10, anong sabi ng John 10 verse 10? The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Now, kanino yon? The thief, referring to Satan. Sabi ni Jesus, but I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Pinagpapalit natin ng job description yung si Satanas at saka ang Panginoong Jesus. Pag may nangyayaring masama sa mundo, kagaya sa mga insurance, pag may mga bagyo, anong tawag doon? Acts of God. Di ba? So, ibinubunton ng tao and even ng mga malalaking kumpanya, yung mga bagay na hindi maganda, kagagawan ng Diyos. Pero pag kumakain kayo ng masarap na piece of cake, anong tawag doon? Anong tawag doon sa cake na yon? The devil's food? Bakit ganon? Pag masarap, kay Satanas. Pag masama, kay Lord. Nakakon yung point? Ang mundo pinagpapalit yung job description. Pero ang linaw sinasabi ng Bible once again, John 10 verse 10, the thief does not come except, ibig sabihin ito lang yung job description ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. But, sabi ni Jesus, I am, present tense, I am come. Every time na kailangan mo ako, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So tayo po dito sa church, why do you come to church? Para malaman natin ang good news. Hindi po pwedeng magbigay ang Diyos ng mga sakit, sakuna, karamdaman, o trahedya sa buhay natin para tayo po idisiplinahin. No. Hindi ganon. And for the longest time, na budol tayo ng maling mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po Ebanghelyo yun, ang tawag ko doon, ibang kwento. Kaya importante po, you come to church para maintindihan natin. Now, so, itong 1 Corinthians 10:13, pag-usapan natin sa kalooban ng Panginoon next Sunday, huwag kayong liliban para makita natin yung full context ng 1 Corinthians 10. Na talaga ba nagbibigay ng problema ang Diyos na hindi natin kakayanin? Hindi po talaga eh. Now, sinusubukan ba tayo ng Diyos? I believe so. Sinusubukan tayo ng Diyos. Alam niyo bakit tayo sinusubukan ng Diyos? Gusto niya marinig yung ating opinion towards Him. At naniniwala ako, kapag may mga pagsubok ang Diyos, hindi inilagay yan para patunayan natin ating mga sarili sa Kanya. Gusto ng Diyos, patunayan niya ang Kanyang sarili sa inyo at sa akin. Pero pangkaraniwan, di ba, pag may pagsubok tayo, ang mindset natin, sinusubukan ako ng Diyos. Alam mo, kilala ka na ng Diyos. At ang nakakaya dito, pag sinusubukan ka, tapos pumalya ka, sumablay ka, wala tayo talagang mukhang ihaharap sa Diyos. Pero pag meron kayong pagsubok, ang gusto ng Panginoon mangyari, gusto niyang patunayan sa iyo kung gaano siya katapat sa kanyang pangako sa atin. Amen. Baliktad talaga eh. Kaya mas maganda talaga na papakinggan yung mensahe ng Ebanghelyo. Amen. So nagbibigay ba ng pagsubok ang Diyos? Yes, pero hindi po trahedya at sakuna. Kasi kung kayo po ay susubukan ng Diyos at didisiplinahin ng Diyos sa magitan ng trahedya, karamdaman at sakit, paano ngayon? Kung ito pong mga sakit na ito ay daling kayo hanggang kamatayan, paano nyo matututuhan ng disiplina? It doesn't make sense. Halimbawa, binigyan ng problema o sakit si Brother Fidel. At inangkin niya, sabi niya, Pastor, binigay sa akin ng Diyos itong sakit na ito dahil meron siyang tinuturo sa akin na leksyon. For example lang po ito at hindi mangyari kay Brother Fidel. And then, tinanggap niya yung maling turo na yun eh. Yung sakit na yun, lumala. Humantong sa kamatayan. Sabihin natin, kawawang Fidel, hindi niya natutuhan yung leksyon sa kanya ng Diyos.
rest in peace na eh. So it doesn't make sense. Na tinuturuan tayo ng Diyos, gusto niya para mabuhay tayo, para tuloy-tuloy tayong mapagyaman sa kanyang salita. Let me give you Hebrews 12 verse 9. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? So gusto ng Panginoon, mabuhay tayo. So ang question ngayon, paano tayo itinutuwid ng Diyos? Paano tayo dinidisiplina ng Diyos? Kung hindi po trahedya, sakuna, sakit at karamdaman. And this is good news, church. Kapag may sakit kayo, hindi po galing sa Diyos yan. Kaya pag may sakit kayo, okay, nagpipray, Lord, pagalayin niyo po, please tanggalin niyo po yung sakit na ito. Maling prayer po yun. Kasi pag yan ang prayer ninyo, as if sinasabi niyo sa Diyos, Lord, ikaw may bigay nito, tanggalin niyo na po, please. Babalik ka na naman sa John 10 verse 10. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Sino may kagagawa nito? Hindi ang Diyos. Kaya po pag narinig ng ibang tao, especially ng mga unbelievers yung ganong prayer, napapaisip sila. Kaya ayoko maging born again, yung Diyos nila nagbibigay ng sakit eh. It makes sense. Kaya tuloy yung ibang mga tao hindi natin madala sa Panginoon. Kasi tayo po mismo, pag mali po ang doktrina natin, sa mga nakakarinig, hindi good news yun. Di ba? Now, kung gano'n ang Diyos po ninyo, isumbong nyo kay Tulfo para maayos siya. Gusto ng Panginoon sa atin, sinusubukan niya tayo, yes. Pero, gusto niya nabubuhay tayo kasi hindi tayo bibigyan ng sakit ng Diyos. Amen. He wants us to live by learning from His discipline. Now, paano tayo dinidisiplina ng Diyos? That's a good question. Ito po ang sistema ng Diyos sa atin. 2 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ginagamit natin sa church for doctrine, for reproof, para patunayan po yung mga malalabo na mga katuruan, for correction, and for instruction in righteousness. So, salita ng Diyos ang ginagamit niya sa atin. So, paano ginagamit ng Diyos ang salita? Hindi po tayo nakakarinig direkta ng salita sa langit. Naalala ko yung isang sumikat sa Facebook na wala siyang mentor. Kanino ka kumukuha ng aral? Direkta raw sa Diyos. Wala pong ganon. God is using your pastors, your elders, mga kapatid natin sa church. Now, as a believer, you need to have a local church. Pag wala pa kayong local church, kukuha kayo ng inyong mga turo sa Showtime at saka sa Itbulaga. Hindi po kayo matututo doon. Entertainment lang po yun. You need to have a local church. And mind you mga kapatid, I'm speaking with love. Go to church regularly. Huwag po kayo yung nagtutosko yun. Pag tao, magsisimba ako. Pag ibon, hindi. Make it a habit. Diba nakakapasok po tayo Monday till Friday? Gawin natin panahon yung Sunday. Mga kapatid, as a pastor, I'm saying this with love. Kasi, ang beneficiary po, pag kayo po yung nakikinig ng salita ng Panginoon, kayo po yun. Hindi po ang Diyos. Sobrang blessed na po ng Diyos. And He wants you blessed. And He wants you to experience His kingdom here on earth. Pero kapag wala po kayong Word of God, lalo na pag tinamaan po kayo ng mga samot-sari, mga troubles and sufferings, babagsak po kayo talaga. Hindi naman kayo pwedeng lumapit kay Vice Ganda. Ang dami na po niyang iniisip. Dadagdag ka pa. Hindi po tayong kalingain ng mga noontime shows. So church, anong purpose ng Panginoon? Through His Word, dinidisiplina tayo. Verse 17 ng 2 Timothy chapter 3, that the man of God, like you and me, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So the more po natin naiintindihan ang salita ng Panginoon, tayo po'y pinapagyaman ng Diyos at ginagamit tayo para maipalaganap ang kanyang kabutihan. Wow! So alam nyo na ang salita ng Panginoon, pag kayo dumadalo na sa may karamdaman, nagbibigay ka ng lakas ng loob, hindi yung kagaya dati. Yeah, ba't may sakit kaya? Pagbabae naman, ba't ka may sakit? Alam mo kung ba't ka may sakit? Pinaparusa ka ng Diyos. Nakalabas ka na, nakadalaw ka na. Hindi mo na malayan yung dinalo mo, namatay. May sense of guilt and condemnation ka pa.
Pero kapag tama yung doktrina mo, pagdating mo doon, hindi galing sa Diyos yan. Ipinapanalangin mo pa yung taong yon. In the name of Jesus, you are the healed of God. Oh. Kaya doctrine matters, church. Amen? Amen. Now, nagbibigay ba ng pagsubok ang Diyos sa atin? I believe so. Pero tanggalin na po natin yung idea na trahedya, sakit, karamdaman, aksidente, hindi po. Nagbibigay siya ng pagsubok. Pero pag sinubukan ka ng Diyos, meron na siyang programa para sa iyo. Okay, let me give you John chapter 6 verses 5 till 6. Then Jesus lifted up His eyes and seeing a great multitude coming. Paparating po yung napakaraming tao. Ito po yung feeding of the 5,000. Hindi pa kasama dito yung mga bata at saka mga kababaihan. So sabi ng ibang theologians, 15,000 po nakatao to. Napakarami. So talagang yung mga disipulo ng ating Panginoon, talaga siguro na nangarag po sila. Specifically si Philip at saka si James. So dito, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these people may eat?" So ba't niya po sinabi ito? To test Philip. Pero mabuting balita dito, for he himself knew what he would do. So alam na po ng Panginoon ang gagawin niya. So may mga pagkakataon sinusubukan tayo ng Panginoon. Gusto lang niya mapakinggan, how do we respond doon sa crisis or trouble or suffering or problem na ating kinakaharap. Pero church, the truth is, meron na pong solusyon ang Diyos para sa atin. Galing, ano? Pero sinusubukan lang tayo. Minsan, sinusubukan ko rin yung mga anak ko eh. Anak, wala tayong pagkain mamaya. Oh, lungkot ng mukha ng dalawa. Pero kakakain lang nun ha. May tinapay pa dito yan. Ngumunguya pa. Si Abes nandito sa kabila eh. Pero lungkot nila. Pero kami kaming mga magulang nila, alam na namin saan kami kukuha ng pagkain. Kasi actually, nakahanda na. Gusto lang namin marinig sa kanila. Pero praise God, ang tugon nila sa amin, lalo na ng mga bata pa sila, nibiro mo lang kami, nandiyan meron tayong pagkain eh. Ang sarap pakinggan na nagtitiwala yung mga anak ko sa'yo, no? Brother Joel, no? Nakakatuwa. Ibang tipong, kakakailan na tanghalian, tinatanong ko na anong dinner. Sabi namin, anak, mamaya na natin pag-usapan yan. Pero nakakatuwa kasi nagtitiwala yung mga anak mo sa'yo eh. So ganun din ang Panginoon. I believe sinusubukan tayo. Gusto lang niya mapakinggan paano natin kinikilala ang kanyang katapatan sa ating buhay. So church, nagkakaroon tayo ng pagsubok. Hindi para patunayan natin sa Diyos yung ating kung anong meron tayo. Naku, wala po tayong pwede pagmalaki sa Diyos. Pero gusto ng Diyos, kung meron po kayong kinakaharap na problema, it's a awesome opportunity para patunayan ng Diyos kung gaano siya katapat sa inyong mga buhay. Wow! So, different po yun angle, different perspective. So, pag may problema ka, sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, alam ko meron kang gagawin sa buhay ko. Nakaka-excite yun. Parang ako pa, pag may nasisira akong gamit, hindi ako nalulungkot. Sabi ko, Lord, nasisira na to, papalitan mo to. Alam mo yung expectation mo? Amen? That's faith. Good expectation. Good opinion about God. Hindi yung tipong, Lord, ano ka ba naman? Sunod-sunod na yung problema ko. Diyos ko naman, Diyos ko ka, Lord. Hindi ganon. So tayo po sinasanay natin ang ating mga sarili. Lord, thank you. There was something from, for me. You have something huge for me. Talagang, that's faith. At syempre, yung puso ng Panginoon, natutuwa siya. Ang sabi niya, grabe itong anak ko kung magtiwala sa akin. At talaga naman po, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen, church? Amen. Now, once again, verse 6 ng John chapter 6, but this Jesus said to test Philip, for he himself knew what he would do. So kapag naharap kayo sa mga problema, kahit tayo po may kasalanan, tayo po may kagagawan, actually, walang condemnation ng Panginoon. He will find a way for you. Actually, meron na siyang way pala talaga. Daig pa po niya ang SM. Daig pa niya ang Bangko de Oro. Kasi yung office mate ko dati, na-disappoint siya sa Bangko de Oro eh. Nag-apply siya sa bangko eh. Sabing gano'n, hindi po pwede yung papeles ninyo eh. Matalino yung kaibigan ko. Hindi ko nababanggitin na si Brother Larry Ilagan to.
Hoping nanonood si Hilary. Sabi niya, bakit din niyo tinatanggap yung papeles ko? Akala ko ba, you find ways. So sa tao, sumasali ang tao, pero sa Diyos, hindi po sasali ang Diyos. Amen. Lagi siyang may solusyon sa ating mga problema. Now, bakit natin nararanasan pa rin ang mga troubles sa mundong ito? This is a good question. 3 reasons why we still experience troubles in our lives. Number 1, it's the attack from the devil himself. Nandiyan po yung mga verses. That's the first reason. Ikalawa, nature forces of this imperfect world. Nasa bagsak po tayong kalagayan ng mundo. Number 3, wrong choices because of Adam's fall. So makita niyo, wala po sa likod nito ang Diyos. Because God wants what's best for you. Wala po siyang ninasa sa tao na masama. Kaya tanggalin niyo po sa isipan niyo na talagang wala po talaga sa bokabularyo ng Diyos, ikaw ay pahirapan niya. Gusto niya, happy ka. Kinuha lang po ni Senator Enrile yun. Galing kay Lord yun. With all due respect kay Senator Enrile, narinig niya daw yung sa Garden of Eden. Oo, narinig niya yun. Alam ko mananampalataya na si Senator Enrile. Kaya ginamit na niya. So God wants what's best for you. Diba? At naparito ang Panginoon, alam niyo kung bakit? Para tayo po'y pagserbisyuhan. Saka makita ng Diyos, nakagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Yung Diyos ng mundo, sila pinapatunayan lang yung kanilang sarili sa kanila. Kailangan pa nilang magsugat ng kanilang katawan para patunayan kung gaano nila kamahal ang kanilang Diyos. Pero yung Diyos po natin, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Nang siya po'y nagkatawang tao, yun na lamang pong pagsinta ng Diyos sa atin. Nang kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo po hindi mapapahamak, pero maraming mananampalataya naniniwala, bigay ng Diyos sa akin ng sakit. Sabi nga na John 3:16, hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak. So ibig sabihin, hindi galing talaga sa Kanya ang sakit. Amen, church? Now, isa-isahin po natin ito. Reasons why we still experience troubles in our lives. Number 1, attack from the devil himself. So, ang devil po, masama. Naniniwala po ba kayo masama sa Satanas? So, pag kayo po'y kumakain ng cake, pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi siya devil's food. God's food yon. Search ha. Ako kasi minsan, umorder ako ng cake na yun. Sabi ko, hindi devil's food yan. Palitan nyo pangalan. Hindi po pwede yan na pong nakasanayan eh. Yun ang masama no? So anything po na mabuti sa Diyos yon. Amen, church? Now, yung po nararanasan natin mga trouble sa buhay na ito, it's an attack from the devil. Isa po yan sa mga dahilan. John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Ano pong ini-steal niya? Yung ating tamang doktrina. Pag mali na ang paniniwala ninyo, dire-diretso na po yun. He will kill you, your soul, and then He will destroy you. Buo. So una sa lahat, dapat right believing will lead to right living. Sabi nga ni Pastor Prince. So una, He will steal. Yan, nakawin niya yung inyong mga maling, yung tamang katuruan. Kaya po importante, you look for a church na tama po yung doctrine. Yung church po natin, I believe with all my heart by the grace of God, marami po mga tamang doctrine ng church, isa lamang po tayo. Pero huwag niyo pong hayaang nakawi ng kalaban yun. Kasi pag ninakaw po ang tamang doktrina, dire-diretso na po yun. Papatayin na po ng kalaban ang pag-asa ninyo. And then, he will ruin your life. Ephesians 6, verses 11 to 13. Put on the whole armor of God. It should be the full armor. Why? That you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood. Amen. Ang kalaban po natin ay hindi po flesh and blood. Alam niyo po ba, even po yung mga political problems natin, it's spiritual. Akala natin, puro pakikibaka lang. Hindi po, it's spiritual. Alam niyo ba bakit may mga corrupt na government officials? Kasi po corrupted po yung kanilang spirit, di pa sila born again. Pag corrupted po yung kanilang spirit, automatically corrupted din po yung kanilang soul. Kaya nag-iisip sila lagi na masasama. Paano kung magnanakaw pa. Then manifestation sa katawan, pumapatay sila.
So, even po yung political problem, it's a spiritual problem. Pero hindi alam ng mundo. Kaya po tayo, pag dito sa church, ayoko pong pinag-usapan ng politika. Ang pinag-uusapan natin dito, let's pray for these people na makakilala sa Panginoon. Ang problema, may ilan tayo mga kapatid na sa gobyerno. Ito yung aking kalungkutan. Praise God, nandun sila, mananampalataya na sa gobyerno, pero sa akin, ang pastor dapat sa church lang talaga eh. Pagpapastor lang, malaki ng responsibility. Papayagan nyo ba ako lumaban ng presidente sa 2028? Hindi ko na po kayo maaasikaso. Yun eh, kung mananalo ka. Ang hirap no. So, sa akin talaga, everything is spiritual. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. Principalities, matitindi po ito. May hierarchy po ito. Of course, ang pinakakalaban natin si Satan. He's the devil. Yung devil po, isa yon. Tapos marami siyang minions, yung mga demons. May mga kanya-kanyang assignments po yun. Meron pong in charge sa mas malakihan, may in charge sa barangay, yung medyo bobong mga demonyo sa ano lang, mga maliliit lang na mga gilid-gilid lang yon. Pero meron pa rin silang assignment. Pero napaka-organized nila, ha? Against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Hindi natin nakikita ito pero nararanasan po ng mundo. 13, therefore take up the whole armor of God. Hindi pwedeng konti lang. It should be the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. 1 John 5:19, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. Ang mundo pong ito ay nasa pamamahala ng kalaban. Pero buti nilang bilang mananampalataya, nasa pag-iingat po tayo ng Panginoong Jesus. Kaya po tayo masidhi na sa atin pong mga Bible study, sa atin pong church service, at the end of the service, nagpapatanggap po talaga ako. Kasi pag wala po kayong relasyon sa Panginoon, na wala kayo sa pag-iingat ng Diyos. Na, pag wala ka sa pag-iingat ng Diyos, nasa pag-iingat ka, parang mali yung term, no? Hindi ka iniingatan ni Satanas. Pag napagtripan ka ni Satanas sa patayin, hindi sa walang magagawa ang Diyos. Hindi mo tinanggap ang Diyos, hindi mo tinanggap ang kanyang bugtong na anak, so nire-respeto niya ang iyong pagpapasya. Pag binanatan ka ng kalaban, hindi sa wala siya magagawa. Kaya lang, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon at ng karapatan na ingatan ka. Kaya po akala nung iba, yung iba ginagawa lang nilang light yung ganitong usapin. Pag wala po kayo sa pag-iingat ng Diyos at binanatan kayo ng kalaban at pinagtiripan kayong patayin, wala kayong magagawa. Pero kapag kayo po'y mananampalataya, sabi ng John chapter 10, nasa pag-iingat ka ni Jesus, nasa mga kamay ka ng Diyos, at silyado ka ng banal na Espiritu, pag pinagtiripan ka ng kalaban, walang magagawa ang kalaban laban sa iyo. Anong sabi ng Isaiah 54:17? No weapon that is formed, even though yung armas si Satanas formed na, but it will never prosper against you. Why? Because you are safe in Jesus' hands and you are secured sa kamay pa ng Diyos and you are sealed with the Holy Spirit. Sa totoo lang, nagbabalak pa lang si Satanas, nagdadalawang isip na siya. Hindi pwede. Nasa pag-iingat siya ng Diyos eh. Amen, church. Kaya po, napaka-importante na tayo po ay may relasyon sa ating Panginoong Jesus. At lalo sa panahon ngayon, double time si Satan. Baka nga triple pa eh. Kaya pansinin nyo, ang dami pong masasamang nangyayari sa mundong ito. So talaga, it's a matter of life and death. Because this world is under the sway of the wicked one. And who is the wicked one? Satan himself. In Genesis chapter 1, verse 27, galit na galit sa atin si Satanas. You know why? Because galit siya sa Diyos. At para makaganti siya sa Diyos, sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Sino yun? Yung mga tao. Tayo. Diba? Pag meron kang mahal sa buhay, halimbawa, galit na galit ako kay LJ. Para saktan ko si LJ, sasaktan ko yung minamahal ni LJ, tatawagan ko siya. LJ, dahil galit ako sa'yo, nasa mga kamay ko na ang nanay mo. Kita mo, wala siya dito ngayon.
Sasabihin ni LJ, saan niyo po kinidnap ang nanay ko? Nandito kami sa Batangas. Sister Lai, alam ko nasa Batangas ka. So ngayon, di ba? Lalo kitang sinasaktan kasi mahal mo yung nanay mo. Ganon din po ang kalaban. Ikalawa, kung bakit galit na galit sa atin si Satanas, because we were created in God's image and likeness. Every time na nakikita tayo ni Satanas, nakikita niya ang Diyos sa atin. Because sabi ng Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Amen. Ikalawa, nature forces of this imperfect world. Ang mundo po natin, nasa bagsak na kalagayan. Kaya pansinin nyo, lahat ng bagay dito, hindi naglalast forever. Pag bumili ka ng kape, mainit, maya-maya lumalamig, di ba? Meron ba kayo nabili na kape na all throughout 24 hours, 48 hours mainit? Walang ganon. Kasi bagsak po yung kalagayan ng mundo natin. Pag bumili kayo ng prutas, hindi pwede mag-last yan forever. Mabubulok at mabubulok po yan. So wala pong forever dito sa lupa. Amen. Dahil tayo po ay nasa bagsak na kalagayan because of sin. Because of sin. John 16:33. Sabi ng ating Panginoong Jesus, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation." It's true. But this is good news. But be of good cheer. I have overcome the world. Now, sa atin po mga mananampalataya, every now and then, we may experience tribulation. Small t. Tribulation. Ito yung pighati na pang-araw-araw. Darating ang panahon, pag na-rapture na po tayo, mararanasan ng mga taong naiwan dito yung capital T na tribulation. Yun po yung dakilang pighati. Yun po yung panahon, pag na-rapture tayo, dumating na po yung Antikristo, yun yung capital T na tribulation na hindi po mararanasan ng mga mananampalataya. Pero sa ngayon, may mga maliliit tayong mga pighati, sufferings, mga troubles. Natural po yun. Why? Because we still live in this fallen world. But, hindi po natapos doon ang sabi ng Panginoong Jesus. Meron siyang mabuting balita. But be of good cheer. Lord, ang mahal ng bilihin, but be of good cheer. Lord, ang taas ng presyo ng gasolina, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Praise God. So that's number 2. Number 3, wrong choices because of Adam's fall. So sino po may kasalanan? Tayo. Hindi ang Diyos. Amen, church? Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Yung pong man dito, small m, that's Adam himself. Sa kanya pong pagkain mula sa pinagbabawal na punong kahoy, lahat ng tao po, nung isinilang, taglay na po yung kasalanan. Minana po natin kasalanan yon because of Adam's sin. Now, balikan po natin yung definition kanina, yung difference ng troubles and sufferings. Troubles are generally external, temporary, and specific challenges or hardships or discomfort often viewed as obstacles to be overcome. Now, ito pong troubles na ito, at gaya po nung number 3 natin kanina, wrong choices because of Adam's fall, pag tayo po nasusuong sa problema, wala po ang Diyos kinalaman doon. Tayo ang may kagagawan. Now, sabi ng ibang mga tao, nasa biyaya naman ako, pero parang walang tigil yung problemang dumarating sa akin. One time nga, meron lumapit sa amin eh. Hindi lang isa eh. Nung bago-bago pa ang biyaya, sinasabi nila, bakit gano'n kung kailan kami nagbiyaya? Ang dami-dami naming naranasan mga problema. Wala pong problema sa biyaya. Yun po kasi talaga ang doktrina, yun ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang problema nasa atin. Kapang karaniwan, pag gano'n po yung mindset nyo, na nung nagbiyaya ako, lalo pang napasama ang buhay ko, parang as if sinigsisi natin ang Diyos. Pero muli po, kasalanan natin, tayo po may kagagawan. Now, nararanasan po natin ang mga bagay na ito dahil marami po tayong mga maling pagpapasya sa buhay natin. Amen? Na yung pagpapasya ngayon, pilit nating ipinapanatili yung ating mga buhay. Sabi nga po ni Francis Kong, kilala niyo si Francis Kong? Sabi niya, doing the same things but expecting a different outcome
Anong tawag doon? Stupidity. Ibang tipong, nung last year, sabi mo, ayoko na mangyari yung last year, yung mga pagpapasya ko na, ayoko na maranasan. Ang dami kong mga sinuong na problema at trouble sa buhay. Pagdating ng 2026, gusto ko maiba naman. So you were expecting a different outcome. Pero the sad thing is, nung dumating ang 2026, yung ginagawa mo ng 2025, ginagawa mo pa rin. Now, problema ba ng Diyos ito? Kagagawan ba ng Diyos, I should say? Hindi, tayo may problema eh. Because you are doing the same things, pero expecting a different outcome. Pero sa totoo lang, sino po ang may control dito? Tayo din eh. Naalala niyo po yung daddy ko? Tigas ng ulo ng daddy ko na nabubuhay, pero mabait po ang daddy ko. Ang lakas manigarilyo ng daddy ko. Naging cause po ng ano yun eh. Alam ni Ate Irene, lakas ng pagyosi, ang lakas uminom. And then bilang mapagmahal na anak, di ba Ate Sai, mapagmahal akong anak? Mag-agree si Ate Sai. Di ba mabait si daddy, no? Matigas lang ulo. And then sabi ko sa kanya, Dad, tumigil ka na sa paninigarilyo, masama sa kalusugan mo yan. Bilang mapagmahal na anak, binigyan ko siya ng mga articles about the dangers of smoking. Binasa niya. And then nung nabasa niya masama pala ang paninigarilyo, edi tinigil niya. Yung pagbabasa. So, ngayon, nagtuloy-tuloy siya ng nigarilyo, bagaman, ospital, gagaling, yosi uli. Na-ospital uli. Tapos, ewan ko kung alam mo yung sa lugar namin noon, yung aming tinitirahan, alam mo yung lugar ng Prinsa, yung tagusan papuntang Cavite? One time, galing ng, ewan ko, parang, hindi ko alam kung leading din ng Holy Spirit yon. Galing akong office, napagpasyan ko lang, mag-Cavite kaya ako. Doon ako dumaan. Nandun ang daddy ko. Nung napapalapit ako, sabi ko, sweet naman ni daddy, parang sinusundo ako. Tapos nung papalapit ako sa kanya, kita ko, may umuusok dito sa likod. Yung pala, tinago yung sigarilyo niyang gano'n. Sabi ko, Dad, ba't naman gano'n? Sabi niya, hindi, nakausap daw namin yung doktor, pinapayagan na siya magsigarilyo. Dad, walang doktor na magsasabi sa iyo niyan. Sa sobrang kagustuhan niya ng paninigarilyo, gumagawa na siya ng sarili niyang doktrina. Yun yung second time na hospital siya. And then, finally, yung pinakamatindi na hospitalized na talaga siya. So, ang tigas ng ulo natin. Pangkaraniwan, pag nasusuong na tayo, nagkakaroon na tayo ng sakit at karamdaman, pag nagpipray tayo, oh, Diyos ko, ang daddy ko, ganun din magpray, Diyos ko po. Pag masakit na nararamdaman ni daddy, natatawa yung mga bata. Lagi niya tinatawag yung nanay niya, oo, ina. Sabi ko, Dad, patay na si ina. Ina, madaing ang daddy ko eh. Sabi ko, ang sarap sabihin eh, yung mga gano'ng ang sarap sabihin, ang kulit mo. Ang sarap mo pagsabihan na gano'n. Pero sabi ko, Dad, di ba gusto natin gumaling tayo? Magtulungan tayo. Ganon din po tayo mga tao. Ganon din po tayo mga mananampalataya. Alam niyo, hindi kayo imamanipulate ng Diyos. Meron tayong sariling pag-iisip. Pero pag alam niyong nakasasamaan na, huwag na natin gawin. Naalala ko yung song sa Papuri, sa Sarilika. Sabi nung song na sinulat ni Mr. Junji Marcelo, kung alam mo nang mali, huwag nang magkunwari, tigilan ng hindi wastong gawi. Di ba? Pag alam mo nang mali, huwag ka nang magkunwari, ganun ba? Masama pa naman manigarilyo, no? Hindi. Huwag nang magkunwari, tigilan ng masamang gawi. Kasi sino pong beneficiary nun? Tayo. Halimbawa po, meron kayong mga karanasan na para bang every week na lang nag-i-struggle ka dito sa bagay na ito. And then every month, ganun pa rin. You're striving sa pamumuhay mo. May mali po kayong ginagawa. Huwag niyo pong sisisihan ng biyaya. Ang biyaya po ng Diyos ay laan sa atin. Naalala niyo yung prayer kanina? Sabi ni Jesus, in this manner you pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Mangyari ang yung kaharian dyan sa langit, dito sa lupa. Pero yung sumunod doon, your will be done. So dapat pala, yung panutunan ng Diyos, sundan natin. Halimbawa, sabi ng Diyos sa'yo, kaya ka inuubo, naninigarilyo ka. So, Lord, paano mawawala yung ubo ko?
Base sa lohika, sabi nga ni Gas Abelgas, di tigilan na paninigarilyo. That's simple. Di po ba? Lord, tumataas po yung high blood ko. Ang galing, ano? Tumataas yung high blood ko. Pag nagagalit ako, anong sagot? O di, wag kang magalit. That's simple. Lord, kinakapos ako ng pera. Hirap na hirap ako, parang lagi na lang ako nag-struggle. Kasi naman, halimbawa, kumakain ka, meron ka ng ulam, bumibili ka pa ng soft drinks, meron ka pang milk tea, meron ka pang cake, kung ano-ano. Tapos magkakape ka pa sa Starbucks. Tapos at the end of the month, wala ka ng pera. Now, anong logic dito? Di ba pwede naman tayong kumain ulam at kanin? Tubig. Hindi nakakatipid ka. Pero kapag reklamo ka na reklamo, pero patuloy mo ginagawa yun, anong tawag po doon? Stupidity. Kamangmangan. Pero pag nagpipray ka, Lord, tulungan nyo nga po ako na makatipid at na hindi po kami mahirapan magbayad sa aming mga babayarin sa bahay. Baka naman magastos po kayo. Yung mga bagay na pwede nating gawan ng paraan, hindi gawan ng paraan. Naalala ko po nung araw kami mag-asawa. Tumataas na rin ang bilihin noon. So, nag-usap kami mag-asawa, kinausap din namin yung mga anak namin nung maliliit. Sabi namin, mga anak, dumating kami sa punto na hindi nakapag-aral yung 2 bata for 1 year. Pero sabi ko sa kanila, habang hindi kayo nag-aaral, dapat maging productive kayo. Gumawa po sila ng libro noon eh. Ang libro nila tungkol sa 2 pusa. Si Muskie at saka si Teputs. Si Muskie yung pusang... Nagkaroon kaming Muskie, mukhang si Zorro. May mask siya eh. Si Teputs. Teputs naman, si Temis, ano yun, ano yun eh. School bukol yun eh. Teputs, maputi yung ano. So, pinagawan ko sila ng parang libro. Pero nung time na yon, sabi namin, lagi kami nahihirapan sa pera. Pambayad, sa ganito. Tapos, pag medyo nagigipit ka, pag dumarating yung naniningil ng monthly dues, ang maganda lang dito, nagiging creative ka. So, pag dumarating na yung naniningil ng monthly dues, wala kami. Sabi ko na lang, wala po si sir. O kaya wala si ma'am. Pero nagsisinungaling ka eh. Now, na-realize namin, hindi pwedeng ganito yung buhay natin. Ang hirap nun. So, tinanggal namin yung cable. Pwede naman eh. Tapos, sabi namin, kaya tayo nahihirapan, meron pa tayong telepono. May cellphone ka na, may telepono. Tinanggal din namin yung telepono. Hindi gumaan ang buhay. So, ito yung trouble na ikaw ang may kagagawan. Pero, pag patuloy mo kinikip yan, tapos nahihirapan ka at the end of the day, paano ka makakabayad sa upa mo? That's a stupidity. So, tayo may kagagawan. Alam niyo kung bakit? Because you're leaning on your own understanding. Alam niyo po ba ang difference ng knowledge sa wisdom? Alam niyo po ba God's kingdom is also His wisdom? Ano yung knowledge? No, from the word knowledge. Marami kang alam. Pero hindi mo pinuput into action, that's wisdom. Ang dami mo lang, parang ganito, ang dami mong verses na alam sa Bible. Pero pag pinapamuhay mo na hindi mo ginagawa, that is not wisdom. Knowledgeable ka lang. So mahirap yun mga kapatid. You know why? Because nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo, hindi ka nagtitiwala. Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, provided na lahat ng bagay sa iyo. Pero ang problema, ito lang yung budget mo, pinipilit mong lagpasan. Ang budget mo, 200 per meal for that day. Pero may Starbucks ka pa, meron ka pang milk tea, meron ka pang cake. Pwede ka naman kumain lang, ulam, kanin. Di po ba? Search. Parang nananahimik po kayo. May nasabi ba akong mali? Di ba? Para hindi po kayo nahihirapan. Learn to budget. Now, this is trouble. Sino naglalagay sa sarili natin? Self-inflicted problem po ito eh. Now, kung nung 2025 ginawa mo na yan, sabi mo, ayoko na ng ganitong buhay.
Gusto ko iba naman. Pagdating na 2026, sabi mo, ba't gano'n na naman nararanasan ko? Gusto ko makawala na dito, pero we're doing the same pattern. Now, that is not wisdom. You're not operating in God's kingdom. Why? Because kayo po ay ang hari ng inyong kingdom. So, ang nararanasan mo bilang hari, bilang king ng buhay mo, yung kingdom mo ang nararanasan mo to your everyday life. Nagkukulang ka, talaga mang nahihirapan ka, na manghiram kung kani-kanino, ang hirap ng buhay mo. You're striving. Ang pangit nun. Kami po nung araw, kahit sa gitna ng kahirapan, siguro, thank God, ginamit din ng Panginoon yung apelido ko. Nahihiya po talaga ako humiram ng pera. Kasi ako, baka pag humiram ako, hindi ako pagkatiwalaan. Hindi, si Mr. Dukot kayo, baka hindi mo na kami bayaran eh. Talaga naghahanap kami ni Joe ng mabibenta. Nung araw, iniram ko yung gitara ni Kuya Junji. Alam niyo yung Parker Fly, ano? Yung kagaya ng gitara ni Chief. Yung nagamit ko for 10 years. Naku, nung walang-wala na kaming pera, tinitingnan ng misis ko, ma, hindi akin yan. Hindi mo pwedeng ibenta yan. Sabi ko, kay Kuya Junji yan. Kaya medyo natatakot. Sinuli ko na eh. Yung gitara nyo kasi nasa worth 100,000 yun eh. Pinahiram sa akin for 10 years, gamit ko yun. Talaga naman. Si Aves nakakatuwa nung bata pa siya. Daddy, may nakita ako doon. Magbabakal. Anak, puntahan natin, benta tayo. Dumating po kami sa ganung bagay. At tinuruan ko rin yung mga anak ko na hindi kayo dapat, hindi tayo maluho. Lumaki po yung dalawa ngayon, walang PSP bang tawag doon? Hindi ko nga alam eh. Walang mga laro yan. Wala silang ganun, hindi sila lumaki sa mga ganung bagay. Naalala ko, one time, nagkaroon kaming pera. Ganito kasimple si Aves. Even si Aryan. Kasi napansin namin, konti na lang yung damit ni Aryan. Pinamili namin sa SM. Konti lang naman. Si Aves, ang lungkot, sabi niya, Daddy, Mami, si Aryan lang ang mahal niyo. Totoo yan, this is true story to. Sabi, anak, mahal ka namin. Hindi, siya lang ang binili niyo ng damit eh. Sabi niya, anak, mahal ka namin. Ano bang gusto mo? Hamburger. Ganon lang siya kababaw talaga. Yun lang yung kagalakan ni Aves. Marami rin pagkakataon sa buhay namin, kailangan namin magtipid eh. Ewan ko kung naranasan nyo yung kumakain yung mga anak nyo, tapos ng Jollibee, tapos sasabihin ng mga anak ko sa inyo, Daddy, Mami, kain kayo. Anak, busog kami. Tapos sasabihin ng mga sikmura nyo, naranasan namin yun kasi kailangan namin magtipid talaga. Siyempre, bata, kailangan mo namang pakainin ng ganon, ng masarap din. Every now and then. Pero kailangan naming mamaluktot habang ang kumot ay hindi po ganong kalakihan. Amen, church. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng ito lang yung means mo pero sobra kang magastos. Hindi po kayo makakawala sa kahirapan. At hindi po kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi, Pastor, kaya ako kailangan gawin yun. Baka may masabi yung churchmate namin, may masabi yung kapitbahay namin. Ako, wala akong pakialam sa masasabi nila. Bakit ko papatunayan ang sarili ko sa kanila? Tapos magpapahirapan ko yung sarili ko? It doesn't make sense. That is not wisdom. Mas maganda po, tayo ay we live sa ating means lang. Para hindi po kayo nahihirapan. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, lalo tigit yung mga nasa community ng grace, sabi nila, naku, nasa grace ako, provided. Totoo, provided po. Pero dapat may wisdom din. Kung ito lang po ang inyong ibinigay na provision sa inyo ng Panginoon, enjoy it. Hindi yung pag nakita nyo yung kapitbahay nyo, nakabili ng cellphone, dapat may cellphone din ako. At kailangan ko exhibit yung biyaya ng Panginoon. Pwede ka naman mabuhay ng simpleng cellphone eh. Amen? Kailangan nyo ba kung may magbibigay sa'yo, why not? Pero kung anong meron kayo, enjoy it and be grateful about it. Amen? Ganun lang po parang ako po yung mga binibili kong damit, mga sale po ito. Believe it or not, sale. Nasa nagdadala lang yan. Amen. Mamahalin nga damit mo, hindi ka naman marunong magdala. Sayang lang, hindi naman mukhang di ba? Nakaano ka man, branded yung damit mo, pero mahirap magsalita, magkakasalan.
James 1:13. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. Pag kayo po'y nasusuong sa mga trouble sa buhay niyo, huwag niyo sabihin, naku, Diyos, sinusubukan ako. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. James 1:14. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Kayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon ng kalaban para kayo po ay saktan din. Ito yung pananakit ng kalaban eh. Pag kayo po ay nagkakaroon ng mga maling pagnanasa sa buhay, dala ng inggit. Minsan, self-entitlement issue yan eh. Kung meron siyang bago, ano naman? Kung wala, ito lang meron ka, enjoy it. Ako, praise God, ito yung blessing ko sa mga anak ko. Hindi sila brand conscious, basta damit. Basta maayos. Minsan nga yung mga batang yan eh, pag may pangangailangan sa church, masinuuna nila eh. Sabi ko, anak, bili ka naman na ganito para sa sarili mo. Sa tingin ko kasi, malaki rin ang responsibility natin mga magulang eh. Pero kung bata pa yan, baka sinanay ko sa mga branded, ako mahihirapan ako dyan. Dati hindi ako nagsusot ng mga damit, dapat gusto ko yung mga ganun. Hindi. Kailangan ko sanayin sila eh. And even sa pagkain ko, ano available na pagkain, lahat kakainin natin. Naalala ko yung uncle ko nung nabubuhay siya. Nahirapan siyang disiplina yung mga anak niya. Kaharap ako eh. Sabi nga, kumain kayong gulay. Sabi nga sa mga anak niya, ayaw kumain ng gulay. Tapos dito siya, kakain siya, tosino ulam. Maniniwala ba kayo nun? Hindi, walang credibility. Yung anak mo, pinapakain mong gulay, ikaw tosino. True story po yan. Sabi ko kay uncle ko, dapat uncle kayo muna kumakain ng gulay para maniwala yung mga anak mo sa'yo. Amen, church? Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death. So meron tayong choices to choose from. Life and death. Blessing and cursing. Now, nagbibigay po ng choices ang Panginoon dahil hindi po siya manipulative. As free moral agents, gusto ng Diyos, exercise natin yung ating free choice to exercise our free will. Amen. So, merong, sabi ng Diyos, life, death, blessing, and cursing. So, since hindi po siya manipulative, magbibigay siya ng proposal. Sabi niya dito, therefore, choose life. Bakit? That both you and your descendants may live. So, hindi nagkulang ang Diyos. Pero minanipulate pa kayo ng Diyos? No. Nagbibigay lang siya. Parang dito po sa church, may choices tayo kung sino iboboto nyo sa 2028, pero magbibigay lang kami ng proposal, pero nasa inyo pa rin po yung desisyon. Hindi po tayo ng tipo ng church na dapat ito pong iboto nyo, pag hindi nyo binoto ito, hindi kayo maliligtas. Walang ganon. Pero pag meron kayo alam na church na ganon, takbuhan nyo na yun. Delegado yun. Now, church, yung ating pong pagpapasya, malaking bagay yan sa ating buhay at pamumuhay. Kaya ako naniniwala ako, even po yung buhay natin, yung tagal na ating buhay, tayo pa rin po ang nagpapasya. Hindi ako naniniwala na, hindi, pastor, sa langit, may oras na. Halimbawa, si Teacher Nelly, April 27. 2030. Gano'n naman katagal. Hindi, masama yung tingin eh. 2098. 2090, tagal na nun, Teacher Nelly, ha? Wala ka ng kabatch, buhay ka mag-isa. So, in short, hindi ako naniniwalang inilalagay ng Diyos na meron na tayong kanya-kanyang panahon. Hindi po. You reign in life. Kung kailan mo gusto. Amen. Now, tingnan niyo po sabi ng Biblia, Proverbs 10:27. Obey the Lord and you will live longer. Obey the Lord. Ibig sabihin, pag ginawa mo siyang hari ng buhay mo, you will experience His kingdom. The wicked die before their time. Kaya po mas maraming namamatay ngayon ng mabilis. Pero ang sabi ng mundo, ito na naman, nagkamali tayo ng pananiniwala. Sabi nila, yung mga mababait daw, kaagad kinukuha ni Lord. Kaya maraming tao ngayon ay maging mabait. Kasi, pag mabait sila, maaga daw silang namamatay. That is not true. Sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life, I will satisfy you and show you my salvation. The more you focus your eyes upon God's salvation, who is Jesus Himself, you will experience long and satisfying life. Now, that is obeying the will of God. So, by obeying the Lord, you will live longer. Ano po yung obeying the Lord? Ano po yung will niya? By trusting the
Son of God. That is Jesus. So, ibig sabihin, hindi ka nagli-lean on your own understanding. Nagtitiwala ka, Lord, sa buhay na ito, sinasabi ng ibang mga tao, mamamatay ako sa mahal ng bilihin. Ako hindi ko sinasabi yun. Kasi may provision naman eh. That is living in the will of God. Amen, church. So, ibig sabihin, kung kayo po gusto nyo mamatay na maaga, manigarilyo kayo na manigarilyo, mag-inom kayo ng alak, magpuyat kayo na magpuyat, sigurado po maaga nyo makikita ang Panginoon. Pero kung ayaw nyo pa namang lumipas sa buhay na ito, edi enjoy life. Huwag yung gagawin yung, alimbawa, mataas na ang sugar ninyo, donut pa kayo ng donut. Anong tawag dun? Di ba? It doesn't make sense eh. Tapos sasabihin, pagkakain mo donut, Diyos ko, taas ng sugar ko, natural. Di ba? Soft drinks ka ng soft drinks. Tapos, lagi kang ninenervyos. Alam niyo, masama po yung kapeng may gatas pala. Oo. Di ba yung kape, nagpapanervyos? Yung gatas, nagpapalakas. Pag minix mo, nagpapalakas ng nervyos. Kaya, hindi siya healthy. Hindi healthy talaga yung black coffee daw. Pero, paalala din po hindi rin healthy yung 3-in-1 eh. Oo, mapapagod kayo doon. Kasi ang hirap ihiwalay nung sugar sa coffee. Hindi, maraming sugar yun. Mas maganda yung tinitimpla. Amen? Amen. Tuloy natin. So, sino pong nagpapaiksi ng buhay natin? Yung ating mga decisions. Hindi ang Diyos. With long life, once again sabi ng Psalm 91:16, with long life, I will satisfy him or you. Sabi ng Diyos. Paano? By focusing our eyes on God's salvation. And God's salvation in Hebrew is Yeshua. And sino si Yeshua? Si Jesus. By focusing your eyes upon the beauty of God's salvation, you will live long. Sino dito gusto mabuhay na mahaba? Sa mga hindi nagtaas ng kamay, sorry na lang. Amen. Amen. Naku, sasamantalahin niyo po yan. Because mabubuhay tayong mahaba na healthy hindi yung, kasi mayroong ibang nabubuhay na mahaba nakahiga lang sa kama. Yung iba sa folding bed. Sabi ni Mrs. sa akin, magpalit ka na nga ng illustration, puro ka folding bed. Wala nang folding bed ngayon. O di para social. May sakit ka, nakahiga ka sa water bed. James 1:15, then when desire has conceived, ito na, pag lagi po kayo mayroong mga pagnanasang mali sa buhay, it gives birth to sin. Kapag sinungaling ka na, pag wala ka na mahiraman, gumagawa ka ng kwento, gaya namin. Pag naniningil yung monthly dues, wala po si ma'am. Pagsisinungaling yun. Sabi ng Biblia, thou shall not lie. Kakasala ka na. And sin, when it's full grown, brings forth death. Nasasanay na yung sarili mo sa kasalanan. Nagko-compromise na tayo sa mali. Hindi tama yun. Kasi nga po, hindi ka nagtitiwala sa king mo eh. Dapat si Jesus. Sinong king mo sa buhay na ito? Ikaw. Kaya nararanasan mo yung kingdom mo. Yung kingdom mo, ikaw ay striving, struggling. Pero pag ginawa mo king si Jesus, mararanasan mo yung kanyang kingdom at ang kanyang kingdom po is thriving. You are prosperous. Pagpapala ka, you are blessed to be a blessing. Mas maganda po gawin nating goal. Darating ang panahon at the soonest possible time. Nung araw, pwede pong humihingi tayo ng tulong, pero this time, bilang nasa biyaya, tayo na po ginagamit tayo ng Diyos to provide help sa mga tao. Hindi yung habang panahon, tayo na lang laging talunan. Kailangan ko po ng tulong. Hindi po, ikaw na magbibigay ng tulong sa mga kapatiran. Amen, church? We're blessed to be a blessing. James 1:16-17, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above. See, church? Hindi pwede magbigay ng problema ang Diyos. Because every good gift, alam niyo po yung good gift, inilalaan po ito ng Diyos sa mga unbelievers. Bait ng Panginoon, ano? Kahit hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, the Lord it still provides them with good gifts. Pero ito pong special sa ating mga believers. Perfect gift. Ito yung sa atin, perfect gift. So kung anong meron kayo sa ngayon, that's perfectly for you. Kaya hindi na po natin iniisip na,
Bakit siya ganun? Hindi po, yan ang bagay sa inyo. Kaya hindi tayo nagiging greedy. Kung anong meron kayo, yan ang para sa inyo. Amen. Hindi tayo naging mapaghanap. Amen, church. Naalala ko rin blessing namin nung araw eh. Nung talagang walang-wala kami. Sabi ko, Lord, thank you. Dahil kung siguro sobrang yaman din namin noon, kakainin namin ang mga available. Alam niyo po ba yung nagbibigay ng sakit din sa atin yung mga pagkain na hindi na natin nababantayan? Nung araw talagang, nung walang-wala kami, praise God, binigyan ako ng asawang napaka-creative. Sa umaga, sardinas na may sayote. Sa gabi, sayoteng may sardinas. Ganun nakaka-creative. Pwede naman miswa. Nasa sa inyo yan. Naalala ko ito true story din. Kinuwento ko na to before. Bata pa si Arian. Naghain si Mrs. ng sardinas. Sabi ni Arian, hindi ko alam kung nagbibiro siya o talagang tutuwa siya. Wow, my favorite. 5 araw na naming ulam yun eh. Buti nga hindi kami ginalis eh. At saka naalala ko nung kapapanganak ni Jo sa first baby namin, si Abes, yung perpetual, hindi nila tinanggap yung, ano ba yun ma, yung sa SSS, nagbayad kami ng pera na ipon namin. Alam nyo, nung araw, nung mga panahong yon, for 5 days or kulang 2 weeks, totoo po ito ulam namin hotdog na wala na ako nagana sa hotdog. Masarap ang hotdog. Although hindi po siya healthy pero pamisa-misa masarap Pero pag kinain mo na siya lagi, iba, parang papaganon na ako. Almost 2 weeks naming ulam yun. Hotdog. Pero nung dumating naman yung bayad, bumawi kami. Bumili na kaming ketchup. Okay. Proverbs chapter 3 verse 5. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya ngayon, na pangkaraniwan, pag may problema, sinisisi ang Diyos. Kasi alam niyo kung bakit? Nagtitiwala sila sa kanilang sariling karunungan. Na kapag nagpanik na ang tao, nakakalimutan natin mag-pray. Pag meron po tayong dinaraan ng problema sa buhay, first and foremost, you pray. Alam niyo po, yan ang dapat natin gagawin, and that is wisdom. You pray. Hindi mo kaagad nahanapin sa kumare. Sino man pwede kong lapitan? Hindi po, lumapit kayo sa Diyos. That's the first thing you should do. Lean not on your own understanding. Basta ang usapan natin dito sa church, biblically speaking, you pray. Kausapin niyo ang Diyos. Sabihin niyo lahat sa Diyos. Ama mo siya at anak ka niya. Amen. So lean not on your own understanding. Kaya po kayo napapahamak, nasusuong sa masama, sa mga problema, it's because pag may problema kayo, pinapagana niyo lagi yung diskarte ninyo. Kaya tayo napapahamak. Why not ask the Holy Spirit, lead me on this. Di ba sabi ni Jesus, ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit, He will teach you all things. Pastor, may problema ako sa pambayad sa Meralco. Part po ba ng all things yun? Yes. May problema po pambayad ng tuition fee. Kasama ba sa all things yun? Yes. Pastor, may problema ako sa ganito. All things And He will remind you all things. Yun po ang trabaho ng Holy Spirit. Birang parakletos, Greek word para, alongside helper, ang Holy Spirit po helper. So siya kagad ang puntahan natin. Pag meron po kaming mga problema at marami kami kinaharap, kasama namin sa Ate Amel nung araw, una namin ginagawa pag nagsasama-sama kami, we pray. Holy Spirit, guide us, hindi po namin alam ang gagawin dito. At nilid kami ng Panginoon talaga at hindi siya nagkamali. Kaya naman hindi po kami nahirapan sa buhay namin. Praise God talaga. So first and foremost, you pray. Now, Proverbs 9, the verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear po dito is worship. And praying is worship. Kasi pag sinabi natin worship, kinikilala mong wala kang kakayahan, you are giving worth-ship. Yung word kasi na word, worship, taken from the word worth. Worth. May worth yung ating
pinapanalanginan. So, sinasabi natin, Lord, wala akong may pagmamalaking diskarte sa problema ito, but you are worship. This is the beginning of wisdom. Yung fear of the Lord. Hindi ibig sabihin na kinatatakutan mo ang Diyos. Yung fear of the Lord, ibig sabihin, worship. Giving honor sa Diyos is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. So pag meron ka po kayo natututuhan dito sa church, paano magiging wisdom ang knowledge? Kagaya ngayon, meron po kayo nakukuhang knowledge. Now, paano natin gagawin to wisdom? I-apply po natin ang ating natututuhan. Pag pala ganito lang yung budget ko, I have to live within yung means. Hindi ako pwedeng magdagdag pa ng kung ano-ano. Magbabawas po talaga. Ganun po ang ginawa namin ni Mrs. Ma, hindi na tayo kailangan kumain ng, hindi na namin kailangan lumabas noon. Bahay na lang. Magluluto na lang kami. Bakit hindi? Ang naging maganda pa nga doon, lalo kami naging close na aming mga anak. Siyempre, bata pa sila noon eh. Mami, kailan tayo magja-Jollibee? Sabi namin, pag may budget na tayo, hindi namin sinasabing wala kaming pera. Kasi naalala ko nung araw, pag sinasabi namin wala kaming pera, wala lalo yung pera. Ang sinasabi ko lang, wala tayong budget for now. Yun naman ang totoo eh. Kasi nakaalat na yung pera mo eh. May pera ka. So pag kayo po ay, huwag niyo sinasabing wala kayong pera. Death and life are in the power of the tongue. Noong araw, meron akong office mate. Sabi niya, lungkot na lungkot siya eh. Sabi niya, Kuya Laverne, wala na akong pera, 500 na lang. Ako, 500 pera yun. Ako nga, piso lang, pera yun eh. Di po ba, church? So, huwag kayong magsasabi ng anything. Therefore, take no thought saying. Para hindi po mabuhay yung mga masamang bagay, huwag nyo nang sasabihin. Lalo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga negative words eh. Ano yung mga natutuhan natin lagi pag may problema? Patay tayo dyan. Di ba? Ganun ang mga expression natin. Ano ngayon? Ano pa yung mga expression na, baliw. Di ba? Tinatawag natin yung sarili natin, baliw. Ano pa? Yari ka dyan. Ano pa? Bulok. Naku po, grabe, no? Boy ka pa, nabubulok ka na. Huwag niyo sasabihin yung mga bagay na yon. Panis. Grabe. Kumakain ba kayong panis? Sabihin niyo, speak life to your situation. Lord, wala ako, pero meron ka. At you promise you will never leave me nor forsake me. Amen. So yung knowledge po na natututuhan natin sa church, paano maging wisdom, i-apply natin sa ating everyday life. That's wisdom. May application. And sabi ng Proverbs 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Now, when you wake up in the morning, ito po church, ang gusto kong sabihin sa inyo, you pray for wisdom because it's the principal thing. God's wisdom, hindi yung the wisdom of this world, God's wisdom. Alam niyo sino ang God's wisdom? Jesus Himself. Si Jesus. Kaya pansinin niyo bakit ang wisdom sa Proverbs, babae. Kasi detalyado babae. Pansin niyo, ang pronoun ng wisdom sa Proverbs, her. She. Kasi ang mga babae daw, ito talagang blessing yung mga babae. Mahuhusay kayo, kaya nyo ng multitasking. Kaya nyo mag-toothbrush habang nagpipedicure. Hindi namin kaya yun. Kayo lang yun. At ganun po ang wisdom ng Diyos. Kayang gawin ng maraming bagay. Kaya nyo mag-pedicure habang nagluluto. Kaya po yung ulam naglalasang cuticle remover. Therefore, get wisdom in all you're getting, get understanding. Now, tingnan niyo po ito, church, ha? Listen. But seek first. Pag sinabing seek first, make this your top priority. The kingdom of God. So gusto ng Panginoon, make God's kingdom your priority sa buhay. Bakit God's kingdom? Itong ibig sabihin niyan. Usually, itong verse na ito ginagamit sa pag-attend sa church eh. Hindi yun ang context ng talaga. Oy, pag linggo mag-church ka, di ba sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. Laging ginagamit ito, di ba? Hindi yun ang context noon. But seek first the kingdom of God. Bakit kingdom? Kasi sa kingdom of God, nandun yung king. Are you getting this, church? So, ibig sabihin, sino yung king? Si Christ, unahin siya. Hindi yung sarili natin. Pag meron kang kinakaharap na problema, pangkaraniwan, kagagawan natin, tignan natin si Jesus. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas. And His righteousness. Bakit righteousness? Importante po ito. You have to believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi pag may problema kang feeling mo, ako, kagagawan ko to. Hindi ka nagpipray. Feeling mo, hindi ka papakinggan ng Diyos. Hindi po.
Kaya po tayo nagpipray believing that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. So ngayon, hindi ka na umaasa sa sarili mo. Umaasa sa Kanya, nagpipray ka believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Eh ano naman? The prayer of a righteous person availeth much. Sabi ni James. So doon pa lang, Lord, okay. Kung noong 2025, puro palpak ang desisyon namin sa pamilya, dahil ako it's my own opinion, it's my own system. Pagdating ngayon ng 2026, gusto mo different outcome. Lord, this time, ikaw na masusunod. Magbago na po tayo ng sistema. Hindi pwede nyo ginagawa mo noon, ginagawa nyo pa rin ngayon. Talagang maghihirap po kayo. At hindi po kayo magiging pagpapala sa maraming tao at maraming matitisod sa inyo. Sabi mo, nasa grace ka, bakit ganyan ang buhay mo? Hindi po tayo makakadala ng ating mga pamilya sa ating Panginoon. Hindi tayo naging pagpapala eh. So wisdom lang pala ang kailangan. I-put natin into action, into application yung ating knowledge na natututuan sa church. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, hindi ka striving, but you are thriving. Di ba? Kaya nakita nyo kanina dito sa praise and worship natin, bakit gano'n na lang po magpuri yung ating mga praise and worship leaders? Bakit gano'n? Kahit hindi sabay si Ate Jackie magsayaw at saka si Ate Chi kanina. Pero, di ba gano'n yung sayaw nila pag gano'n? Pero nakikita mo yung timing. Pero nakikita mo nag-i-enjoy sila. Kaya kanina yung sayaw ko gano'n eh. Gusto kong i-appreciate yung kanilang ginagawa. Dito si Ate Chi, dito si Ate Jackie. Ngayon, bakit nila nagagawa yun? Because alam nila sa sarili nila na punong-puno sila ng wisdom ng Panginoon. Wisdom yun eh. Even yung ginagawa kanina sa church, yung ating praise and worship. Amen. So, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Laging magkasama po ito. Kingdom of God and His righteousness. Tingnan niyo po itong magandang outcome dito. And all these things will be added unto you. Hindi kayo pagkukulangin. Kasi you're not leaning on your own understanding. But ginagawa mo tayo priority, God's kingdom and His righteousness. Yung mundo po hinahabol nila. Ano hinahabol nila? Matthew chapter 6. Food, drinks, and shelter. Sabi ni Jesus, your Father knows that you need of all these things. Huwag niyong problemahin yan. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And then, food, shelter, and clothing will be added unto you. It will be added. So, huwag niyong problemahin yan. Kung gagamitin yung word na to, kung gusto niyo may problemahin kayo, gawin niyo top priority ang God's kingdom and His righteousness. Then, and all these things will be added unto you. Baliktad na nangyayari sa mga mananampalataya. Ginagaya natin ang mundo. Hinahabol natin all these things. Ginagawa natin top priority yung all these things. Kaya nag-strive po tayo sa buhay. Malungkot tayo. Hindi tayo nananagumpay. Hindi tayo naging pagpapala sa mundo. So gawin natin, let's make God's kingdom and His righteousness our top priority. And then, all these things will be added unto you. Food, drinks, and shelter. All. Pag sabing all. Hindi kayo pagkukulangan ng Panginoon. Hindi mo naman kailangan ng mga branded na damit. Hindi mo naman kailangan ng mga bagong kung ano-ano. Kung ganyan po ang kilay ninyo, guhitan na lang yan. Hindi naman namin nahahalata eh. Di ba, Nay? Parang wala yung isa na ya. 1 Corinthians 1:30, but of Him, bilang mga nakikristo Jesus, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom, nauna yung wisdom, and righteousness, see, nakita natin, and sanctification and redemption. Okay, let's go back to our question. Is God to blame for your problems? The answer is a resounding no. Now, ito po yung ating solution. To experience Christ's kingdom in your everyday life, ano bang meron sa kingdom ng Panginoon? Provision. Hindi ka pagkukulangin sa God's kingdom. First, make Him king of your life. Kaya po nagdurusa ang maraming mananampalataya because you're making yourself the king of your life. Let Jesus be the king of your life and then you will experience His kingdom in your everyday life. So magpalit na po tayo. Let's have this metanoia, change of mind. Romans chapter 14, verse 17 till 18. Tingnan niyo po ito ha. Pag ginawa natin king si Jesus sa ating buhay, ibig sabihin siya naman nasusunod, that's wisdom.
Now, ang ganda na epekto pag tayo po ay umuunlad sa wisdom. For the kingdom of God, sabi in Romans 14:17-18, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness. Diba? Kapag alam mong you're operating under the kingdom of God, alam mong ikaw ay righteous as a gift, meron kang peace, meron kang joy in the Holy Spirit. So makikita natin, am I operating under the kingdom of God? Dapat nandun po, marinaw sa'yo that you are the righteousness of God in Christ Jesus. And then meron pong kapayapaan sa puso. At meron kang kagalakan. Laging magkasama yon. Pero kapag hindi po available itong mga bagay na ito, you are operating under your kingdom. Ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Hindi mo sinusunod ang panuntunan ng Diyos. Marami pong panuntunan ng Diyos. Even po sa pananalapi. Pero pag hindi mo pinapaniwalaan yon, you're operating sa kingdom mo. Now, kung ikaw ang nasusunod sa kingdom mo, edi ikaw ang magsusupply sa sarili mo. Mahirap yon. Kailangan mo i-maintain yon. Pero kapag ikaw po, and this is wisdom, nasa ilalim ka ng kingdom ng Panginoon, nararanasan mo yung righteousness, joy, peace and joy in the Holy Ghost. Now, ito pa magandang epekto. Verse 18, for he who serves Christ in these things is acceptable to God. Nakita mo, ang ganda. Talaga. Alam mong ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Acceptable to God and approved by men. Maganda rin po ang relationship nyo with people around you. Hindi kayo yung tipo ng taong pag dumarating, nandyan na si ano. Meron ba kayong ganun kakilala? Yung parang, bilisan nyo kumain, nandyan na si ano. Yung mga tipong pag may kainan, yung inimbita. May ganun, di ba? Pero tayo, kapag tayo nag-ooperate under the kingdom of God, vertically speaking, ang ganda ng relationship mo. Alam mo, magandang relationship mo with God. And meron din po, horizontally speaking, yung mga tao sa paligid mo, gustong-gusto kang kasama. Masayang-masaya kang kasama. Because pinauna mo ang wisdom ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ikaw ang hari ng buhay mo. Now, let me give you Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in the wisdom and in stature. Ito po ay 12 anyos pa lang siya. Pero dahil siya po ay marunong makinig, nung time na yun, hindi siya nagtuturo sa mga pariseo, sa mga teachers of the law, sa sinagoga. Nakikinig lang siya. And then, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God. See? And in favor with men. So, hindi lamang po siya katanggap-tanggap sa Diyos. Tanggap-tanggap din po siya ng mga tao sa paligid niya. Ibang tipong, lagi ka na lang kinatutuan ng mga tao. Di ba kanina, bro, si Kuya Nep, pagdating dito kanina, kita mo, dating mo, bro, nagsigawan yung mga barkada mo dito. Oh, yeah! Ano tawag nyo kay Kuya Nep? Boss Nep, di ba? Miss na miss ka namin, bro. Kasi mga 5 years na rin din nagsisimba si Kuya Nep Pero tuwan-tuwa kami nung nakita namin. Yun ang favor with men, bro. Praise God, di ba? Ang sarap ng gano'n. Hindi yung tipong, ang saya-saya ng paligid, pagdating mo tumatahimik, alam mo ayaw sa'yo. Di ba? Pero tayo po, pag you operate under the kingdom of heaven, kingdom of God, pagdating mo, sumasaya sila. Nandiyan na si Fidel. Mukhang may dalang spaghetti. Amen. Para paampo natin ng Panginoon. So, ang sarap ng buhay bilang mananampalataya. Hindi tayo dapat striving, but we are thriving. Kasi prosperous na po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. Amen. Amen. Now, gusto ko pong bigyan ng opportunity and God is giving you this opportunity. Kung meron po dito sa church and especially to those who are watching online, kung kayo po ay for the longest time, you've come to realize na, oo nga, Laverne, kaya ganitong buhay ko pala, ginagawa kong hari ang buhay ko. Kaya yung kingdom ko ang nararanasan ko, hindi ako thriving, but I'm striving. Parang everyday ng buhay ko, lagi na lang ako nakikipagsapalaran. Alam niyo, hindi po kalooban ng Diyos yan para sa inyo. God wants what's best for you. Kaya po niya ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus Isipin mo si Jesus, heaven's best, God's best, ibinigay niya sa atin. At siya po ang pangangailangan ng tao na eternal. Ibinigay ng Diyos sa atin, hindi natin hiningi, pero binigay. Now, let me ask you, ipagkakait ba sa iyo ng Diyos yung mga bagay na pangangailangan mo na temporal lang? Hindi po ba? Kung binigay nga po sa atin yung ating pangangailangan eternal, bakit ipagkakait sa iyo ng Diyos ang mabubuting bagay?
So God loves you so much. Kaya mga kaibigan ko, meron po ditong gusto tanggapin ng Panginoong Jesus. Sabi ng Romans 10 verse 9, all you have to do, confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead and you shall be saved. That's simple. Huwag nyo na pong hayaan na masuong kayo sa mas mabigat na problema and then by that time, doon kayo lalapit sa Diyos. Hindi po, ngayon pa lang. Kung sa tingin mo, wala ka pang masyadong problema, tanggapin mo ng Panginoon. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan ang inyong mga labi at buksan ang inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa. Kaya naman, simula po sa oras na ito, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang hari na aking buhay, Panginoon at tagapagligtas, dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay at patutuo na ako ay itinatalaga na at tinuturing na ng aking Ama, ng aking Diyos, na matuwid sa kanyang harapan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan at kaligtasan. At salamat po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Welcome to the family of God. Salamat po. At kung kayo po'y sumabay sa panalangin, purihin ang Panginoon. And tayo church, before I pray for you, sabayan po natin, tayo po muna ay umawit ng papuring awitin sa Panginoon. At habang umaawit po tayo, sabi ng song coverage, ang dami pong coverage na pagpapala ng Diyos sa atin. Let's give the Lord thanks. Pasalamatan natin ang tindi ng coverage ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Covered. Covered. Covered by your grace. Covered by your grace. One last time, church. One last time. Covered. Church, before I pray for you, alam niyo po bakit gusto ng Diyos na nag-ooperate tayo sa kingdom niya at ginagawa natin ng Panginoong Jesus be our King? Kasi pag kayo po ay nag-ooperate sa kingdom ninyo, pansinin niyo po, nagko-compromise kayo sa buhay. Ibang tipong, of course, tayo po ay blessed because of what Jesus did on the cross. At bilang mga binago na ng Panginoon, dapat hindi na po tayo nagko-compromise sa kasalanan. Amen? Dahil, totoo lang po, ang ating blessing, kung bakit tayo blessed, it's because of the obedience of Christ. That's the root. Now, yung pong obedience natin, that's the fruit. So, hindi po nagbabase ng blessing ang Diyos sa ating mga ginawa. So, bilang mga binago ng Panginoon, operating under His kingdom, hindi tayo umaasa sa ating mga sarili. Pero kung kayo po'y patuloy na umaasa sa inyong mga sarili, pansinin niyo po. At kung bakit po kayo nahihirapan sa buhay, it's because may mga compromises sa inyong tahanan, sa inyong buhay. Ibang tipong, I pray this time, kung meron po kayong nakikipag-compromise pa rin sa masamang gawi, bagaman alam niyo naman po itong mali, maganda ay itigil na yun. Kasi hindi kalooban ng Diyos yun eh. Pastor, kasi pag hindi ko ginawa ito, pag hindi ako nagkompromiso, magugutom kami. Pag ginawa niyo po yung tama, hindi po ay pababayaan ng Diyos. Pero pag sinabi mo na, Pastor, kailangan ko magkompromiso eh. You are operating under your kingdom.
At sino ang king mo? Sarili mo. Kasi pinapaniwalaan mo yung maling prinsipyong ito eh. Pero pag ikaw ay tumayo sa tama, walang kompromiso. Bagaman ang tingin mo parang magugutom kami. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Now, let me give simply, ano lang po ito, maiksing example lang. Before po na itayo po ang Solution Grace Church, naranasan ko po ito. Meron po akong kinaharap na pagsubok noon. Na meron akong tinayuan na isang bagay na hindi ako talaga magkakompromiso. Sabi sa akin ng isang taong yon, huwag mo na kasing pansinin, huwag ka na kumibo. Sabi ko sa kanya, pag hindi ako kumibo sa mali niyong ginagawa, paano pa nag-preach ako sa pulpito, wala akong ulo, wala akong kredibilidad. Sabi nila sa akin, huwag ka na kumibo, tataasan namin ang love gift mo. Sabi ko, ako po ay full-time pastor. Sabi ko, pumasok agad sa isip ko, tinayuan ko to, sabi ko, kahit wala yung sweldo nyo, hindi ako mababayaan ng Diyos. Yung love gift ninyo. Hindi ako pwede magkompromiso, may masama silang ginagawa. Totoo po ito, this is true. Nagkaisa po kami na aking may bahay, tinayuan namin ng tama, believing that we are operating under the kingdom of God. Full-time pastor, si Mrs. wala ring trabaho. Pero hindi po kami nagkompromiso. Sige po, hindi na ako kikibo. Tataasan nyo naman yung bigay nyo sa akin. Hindi ko po ginawa yun. Kasi naniniwala ako, pag tumayo ko sa pulpito, wala na yung credibility ko. Pastor, nagkokompromiso, gumagawa ng kabuktutan. Ano pinagkaiba natin sa mga unbelievers? Now, alam niyo po, tinayuan namin, believing, Lord, I'm operating under your kingdom because you are my king. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Itinayo po ang sambahang ito. Now, this is true. Pag nasa tama po kayo, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. So, tayuan natin ang tama, mga kapatid. It's about time. At makikita niyo po, mag-iiwan kayo ng mabuting legasiya sa inyong mga anak. Amen. At naitataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Itong kasaysayang ito, hindi pwedeng burahin. Maaring ibahin nila yung kwento, pero ang kasaysayan mananatiling totoo. Amen, church. So, gusto ko po kayong paalalahanan and i-challenge. Ano man po yung mga bagay na nagkokompromiso kayo, once and for all, huwag na po tayong mag-compromise. Let's operate under the kingdom of God and let Jesus be the King of your life. So I'll be praying for you. Aba, salamat po sa mensahe mo sa amin. Naniniwala po ako na bawat isa nakakapakinig na aking tinig. Panginoon, hinipo mo aming mga puso. At naniniwala po kami, kapag kayo pong itinalaga naming King, mararanasan namin ang iyong kingdom na hindi po kami pagkukulangin sa aming buhay. Na kung saan, Panginoon, maraming pagkakataon na sa aming mga buhay noon, kinilala namin ang aming mga sarili bilang aming King. Kaya naman, kinukulang kami, Panginoon, sa aming kingdom. But now, this time, Lord, once and for all, kayo na pong kinikilala naming King. Ibig sabihin, we will operate, we will enjoy your kingdom here on earth by doing your will for us, Lord. Salamat po. At anuman po, Panginoon, mga compromises, in the name of Jesus, pinawakasan po namin ito, believing that bilang isang mananampalataya, we must do what is right. At ito po ay bunga ng aming pananampalataya. Lord, thank you dahil tinuturuan mo kami bilang nasa biyaya. Panginoon, hindi po totoong being in grace is a license to sin. Because Lord, tinuturuan mo kami ng buhay na punong-puno ng disiplina, punong-puno ng kalayaan. Thank you, Abba. At kinikilala namin minsan pa, dinideklara namin that Jesus is our King. Church, say this with me. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. And I pray, Lord, lahat ng kanilang mga kailangan at pangangailangan, pinrovide mo na. At lalakaran namin ang iyong provision, ang iyong kingdom. Hindi mo kami pagkukulangin, O Diyos. At kami, Panginoon, ay magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. At makikita, Panginoon, na ng mundo ang aming mga buhay ay sadyang pinagpala na lubusan ng pinaburan ng aming Ama na mapagmahal sa amin. Salamat, O Diyos. Tinuturuan mo kami tumayo sa katotohanan. Sa mundo na kung saan ang aming bansa, Panginoon, ay nasasadlak sa korupsyon, Lord, turuan mo kaming tumayo sa katotohanan. Tumayo, Panginoon, sa kung saan ang tama at sa kung ano ang tama
at magsisimula po ito sa aming mga tahanan. In the name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Stay blessed, church. Thank you for being with us. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.